bar sinoli sa lungsod ng Angeles na kumbaga sa bigas, siya ang nagtanim, nag-ani, nagbayo at nagsaing. Pero ibang tao ang kumain at di lang kain kundi lamon ang gustong gawin. Sa gimikan at pasyalan, the place to be ang Angeles City. Saan ka pa? Kaya naman nawiwili pati mga turista. Are you enjoying your sir? Yes, it's very good, yes. The people are very nice. It's beautiful. Thank you. Salamat po. Namuhuna ng negosyanteng sinoli para maambunan ng grasya. Mabenta raw kasi talaga kapag maraming turista. Taon na ako nagtatrabaho dito sa Philips Avenue bilang isang manager. Kaya alam ko po yung pasikot-sikot dito at alam ko pong andalin ang mga taong nagtatrabaho sa loob ng bar. Pati ang ibang kaibigang dayuhan na engganyo siyang tulungan. Sa una po, tinayo namin to isang corporation hanggang napunta sa single name sa pangalan ko. At ang kasama ko po dito, si Martin, isang Korean national po. Nang dumating sa puntong iwan siya ng kasosyo, solo na niyang itinaguyod ang nasabing negosyo. Pero may pumapil daw na mga utaw na inaangkin ng kanyang bar. Yung unang dating po nila rito, nakita ko po si Sergeant Red na may sabot ng baril. Tapos po sabi nila, pumunta po ako ng office. Kinabukasan po, pumunta ako ng office. Tatnan ko si Attorney Armando Ralan, naka-camouflage. Ang pakilala niya po sa akin, isa po siyang intel ng Air Force. Ayon kay Noli, ipinakita sa kanya ng abogadong si Atty. Laranang ang special power of attorney mula umano sa tatay ng kasosyo niyang dayuhan. Ayon daw sa dokumento, isang nagngangalang Yong Dayan ang binigyan ng karapatan sa negosyo ni Noli. Sinabay niya po yung agreement na pinipipirman niya sa akin. Kaya ko na po pinirman dahil po naka-uniforme si Captain Larangan ng time na yun. At di baril po. Ang inisip ko, baka po doon po kami tirahin. Base sa pinapirmahang memorandum of agreement o kasunduan, si Atty. Laranang na raw ang magiging bagong may-ari ng bar. Sa memorandum of agreement na pinirmahan ko sa kanila, binibigyan po nila ako po yung binibigyan nila ngayon ng pasahod na 30,000 a month. Unti-unti nila po ako inaalisan ng karapatan. Noong pong araw ng Merkules, nag-meeting po sila dito na inalisan po ako ng signatories sa lahat ng nagkakasadvance na empleyado dito. Aba naman, sobra naman yata yan. Wala po May 5, araw-araw na po silang nandito, kumukolekta ng mga pera, mga benta. At nagtalaga po sila ng isang ayes para magmasid sa loob ng bar, si Luisito Gumawon po. Ang buong kita ng bar, ibinibigay umano niya sa tropa ni Tony. Kinikita ng bar, hindi mababa sa 20 million sa araw-araw na kinukuha nila. Ayon sa kinonsulta naming abogado, walang bisa ang mga dokumentong ipinakita at pinapirmahan kay Noli. Una, hindi siya written in legal size document. Iba yung tipo, first and second part ng dokumento. Private document ito, no? Hindi man ituturing ng notaryado. Walang acknowledgement before the public. Sinamahan namin si Noli sa tanggapan ng Pampanga Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa lungsod ng Angeles. Ang aksyon ng mga pulis, entrapment operation para sa hinaangad niyang katarungan. Nang narating ang bar, namataan ng aming kamera si Noli na lumapit sa isa sa mga kolektor ng grupo na kinilalang si Staff Sergeant Luisito Gumabon. Ibinigay niya sa mamang ito ang perang kita ng kanyang negosyo. Pero ligid sa kaalaman ni Luisito, napasakamay na niya ang marked money. Kaya dali-dali namang sumugod ang mga kasama naming operatiba. Asan yung kasama mo? Anong ginagawa niyo dito, sir? Opo. Opo, anong ginagawa? Internal security po ako dito.
Maliwanag naman ang inaresto na pagkutusan lamang siya ng kanyang amo. Pagka hindi po kasi dumarating yung boss, ako po pinapakawa ng pera. Sinong boss na? Sino po yung boss na? Si Joseph. Isa raw siyang enlisted personnel ng Philippine Air Force. Kinabukasan, isa pa sa mga inirereklamo ang bumisita sa pulisya. Kinilala siyang si Technical Sergeant Armando Redelicia. Isa rin naman sa mga taga-Air Force na kumukubra ng kita sa bar ni Noli. Nahuli po natin siya dito na lang po sa office natin kasi po nag-obstruct siya during the investigation. Pinapakita niya po na yung mga resibo at yung mga kaukulang papel na legal daw po yung pag-ano niya doon sa tao niya na si Mr. Mabon. Siya po lang daw ay tumutulong. Pero ayon sa kanya, hindi raw siya dapat madawit sa reklamo. Minsan lang ako pumunta roon. Pagtingin-tingin lang ako doon. Hindi po totoo yun. Patutunayan ko po yun na si Red talagang kumukuha dahil ang pirma niya ay nandun sa sales report. Kinasuhan sa harap ng piskalya ang unang dinakip na si Staff Sergeant Gumabon. Violation ng Article 294, robbery extortion si Luisito sa pagtanggap po ng mark money doon sa complainant. Ito po ay may kaukulang penalty na prison mayor may pagkakakulong po ng 6 years and 1 day to 12 years. Pati si Technical Sergeant Redelicia, di rin ligtas sa kaso. Kinasuhan po siya natin ng Presidential Decree 1829, Obstruction of Justice. Ito po ay may penalty na prison correctional na may kaukulang pagkakakulong po ng 6 months and 1 day to 6 years po. At kung akala ni Atty. Armando Laranang na wala na siyang problema, abay nagkakamali siya. Kay Atty. Armando Laranang ng robbery extortion din po. Violation ng Article 294. Hindi nagbigay sa amin ng payag si Atty. Sa husgado na lang daw siya maglalahad ng paliwanag. Nang makarating sa tanggapan ng Philippine Air Force ang tungkol sa reklamo, nangako silang hindi sila mangingimig parusahan ang totoong may sala. Pagkadaan niya sa due process of law, yung ganyan na kung ba napatunayan na guilty dun sa extortion, that is conduct unbecoming of a man in uniform, and ang punishment dyan is discharge from the military service. Discharge without honor. Ang yaman at tagumpay pinagsisikapan, pinagpapawisan at pinaghihirapan. Dahil ang perang bunga ng kasakiman, hindi nagtatagal sa palad ni numan. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito, ang investigador.